Ay ang Biblia nagsasabing bago pa ang creation, may Sabat na po sa langit. Hindi man agad karaka-raka na makita natin yung pangako ng Diyos. Panghawakan natin yan. Kasi sa tuwing tayo po ay magkakasala, ang gawain ng Holy Spirit ay magpaalaala sa atin. Binigyan po tayong karapatan ng Diyos na maging mga anak ng Diyos dahil po sa ating pananampalataya. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa ating programa. Kaya sa lahat po na gusto po niyong itanong, ilagay lang po ninyo sa comment section. At sa lahat po ng mga nagnanais pong i-share, ay share po ninyo. Kaya bago po natin simulan ang ating pong pag-aaral, muli po tayong nag-aanyaya sa isa pong panalangin. Dakila po namin Diyos ngayon pong hapon, iniling po namin sa ilalim po ng pangangasiwa ng Holy Spirit. Kayo po magsasalita sa bawat tahanan. Ay iniling po namin na kayo ang maging sentro po ng aming pag-aaral. Karunungan po ng langit, igawad po ninyo sa bawat tahanan. Sa lahat ng mga kaibigan, mga kapatid naming nanonood at nakikinig ngayong hapon. Amang banal, isinasama na rin po namin sa inyo ang meron pong mga karamdaman. Pagpalain po ang programang ito sa pangalan po ni Jesus. Amen. For this is the day that the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. Ngayon po, ang sabi nila ay walang ibang tunay na Diyos. Walang ibang tunay na Diyos kundi ang Ama. Ang sabi diyan sa aklat ng John chapter 17 verse 3, si Kristo po ay tumingala at nanalangin. Ang sabi diyan ay, Ama, makilala kanila na iisang Diyos na tunay. Ayan. Pansinin po ninyo ang talata at ang pagkakagamit ng mga bantas. Ang sabi diyan, makilala kanila na iisang Diyos na tunay. Sa King James Version ay meron diyang tinatawag na kuwit. At ang iyong sinugo sa makatwid bagay si Hesus Kristo. Pansinin po ninyo ang pagkakagamit ng talata. Hindi po yan lalabas na wanes. Bakit po? Ang nasa itaas yung Ama, ang nagsasalita yung Anak. Kung ito'y wanes, lalabas yung itinangala ni Kristo na tinatawag niyang Ama, ay kung si Kristo rin yun, mamamali ang grammar. Kasi sabi ng chapter 17 ng Aklat ng San Juan, verse 1, tumingala si Kristo sa langit at siya'y nanalangin sa Ama. O di iba yung dinadalanginan, iba yung nananalangin. Iba yung pinapanalanginan, iba yung sa nananalangin. Ang nananalangin, yung Anak. Ang dinadalanginan, yung Ama. Kaya hindi po pwedeng umubra ang wanes sa ganitong tagpo. Ngayon, sa talatang 3 ang sabi diyan, makilala kanila na iisang Diyos na tunay. Sino nagsasabi? Si Kristo. Kanino niya sinasabi? Sa Ama. Pero ang pagkakalahat, ang pagkakabasa ay the only true God. Meron pong kuwit. Tapos may karugtong at ang iyong sinugo sa makatwid bagay si Hesus Kristo. Pinatutunog nila sa talatang iyan na si Kristo ay hindi kabilang sa pagiging tunay na Diyos. Bakit po? Kasi ang sabi ni Kristo, ulitin ko, basahin ko na lamang po. 17:3, babasahin ko po ito sa wikang Ingles. John chapter 17, verse 3. Ito po. Walang ibang ginagamit na talata para sabihin na meron lamang iisang Diyos ay ang Ama, kundi ang John 17 verse 3. Tingnan po ninyo, nais ko pong pansinin po ninyo ito sapagkat meron po ritong mahalagang
kailangang maintindihan. Babasahin ko po sa wikang Ingles. Ang sabi sa atin sa verse 3, and this is life eternal, that they might know thee, the only true God. Merong kuwit. And Jesus Christ, whom thou hast sent. Ayan. Kaya inihiwalay nila na si Kristo ay hindi kabilang sa tunay na Diyos. Dahil pinakikilala rito sa talatang ito na meron lamang isang only true God, walang iba kundi ang Ama. Ayan, dahil puro sa salitang only true God. Kung ganito ang kanila talagang pananayuan, ganito talaga ang kanilang argumento. Dahil only true God, hindi kasama si Jesus Christ, babasa muna tayo sa aklat din ng 1. Dito sa unang 1, Kapitulo 5, talatay 20. Ganito po ang pagkakagamit. Si Juan din po ang sumulat ng Gospel ng John. Dito rin po sa unang 1. Ano nakalagay? Unang 1, 5, 20. Ganito po ang pagkakasabi. Ayan. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Sino po ang naparito? Ang anak ng Diyos. At tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa Kanya na totoo. Sa makatwid ay sa Kanyang anak na si Hesukristo. Ito, ayan. Pansinin po ninyo yung object na pinag-uusapan. Sino po yung naparito na binigyan tayo ng pagkaunawa? Hindi po yung Ama. Ang naparito po ay ang anak. Ano ang pagkakasabi rito ni Juan? Sabi dito, sa makatwid ay sa Kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos. Sino po yung tinutukoy na ito? Hindi po yung Ama, kundi yung naparitong anak sa makatwid bagay si Hesukristo. Ano ang sabi ni Juan? Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Sa makatuwid, kung sinasabi ni Kristo na yung Ama ay tunay na Diyos sa sulat ni San Juan, ganun din naman sinasabi ni San Juan sa kanyang sulat na naparito ang anak ng Diyos, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Sa makatuwid, sa talatang ito, na tinutukoy na ito na naparito ay walang iba kundi si Jesus Christ. Ano ang patotoo? Ito ang tunay na Diyos. Sa makatwid, kung ang Ama ay tunay na Diyos, si Kristo rin tunay na Diyos. Ayon sa unang 1:5-20. Ngayon, balikan natin ang 17:3 ng San Juan. Makilala kanila na iisang Diyos na tunay, may kuwit at ang iyong sinugo sa makatwid bagay si Hesukristo. Ngayon, kung hindi kasama si Kristo rito, dahil merong only true God, tapos kuwit, hindi kasama si Kristo, sabayan muna natin. Kung ganyan, dapat wag nyo na ring isasama dito sa 7:23 ng aklat ng Henesis. Tingnan po ninyo, parehas lang ang pagkakabaybay ng salita Sundan po ninyo ko. Chapter 7 ng Henesis, babasahin natin ito sa wikang Ingles. Balikan natin ikukumpara natin. Ano ang sabi ng John 17 verse 3? Makilala kanila na iisang Diyos na tunay. Sino nagsasalita? Si Kristo. Kanino niya sinasabi? Sa Ama. Only true God, pero merong kuwit. Ayan, merong kuwit. Pagkatapos ay sabay, at ang iyong sinugo. Kaya yung mga ayaw kay Kristo, itinigil nila rito sa salitang, ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, hindi nila isinama si Kristo rito. Ngayon, sa 7:23 ng Henesis, ganito ko babasahin sa wikang Ingles. Ito po. Ayan. And chapter 7, verse 23 ng Henesis. And every living substance was destroyed, which was upon the face of the ground, both men and cattle,
and the creeping things, and the fowl of the heaven, and they were destroyed from the earth. And Noah only remained alive. Ayon, merong quit. Ano ra po ang pagkakasabi? And Noah only remained alive. Ibig sabihin, si Noe lamang ang naligtas. Pero merong quit. Merong quit. And they that were with him in the ark. Ibig sabihin, kahit na may quit, okay, and Noah only remained alive, tapos may quit, and they that were with him in the ark. Kung doon sa John 17:3, only through God may quit, tapos hindi kasama si Kristo, dapat din sa Genesis chapter 7, verse 23, and Noah only remained alive, tapos quit, dapat hindi na rin kasama ang kanyang sambahayan. Napansin po ninyo? Noah only remained alive, quit. Siya lamang ang buhay. Noah only. Hindi ba napansin po ninyo? Kung hindi isasama si Kristo doon sa John 17:3, only through God, tapos ay quit, tapos ay at ang iyong sinugo na si Jesucristo ay dapat sa talata ng Genesis 7, wag na rin isasama yung kanyang sambahayan. Kasi ang nakalagay, and Noah only remain alive. Quit. Napansin nyo? Ayan, kaya ko idinidini, inuulit ko po eh. Ayan. Noah only remain alive, quit, and they what? And they that were with him in the ark. Siguro hindi naman sila papayag dito. Na dito sa panahon ni Noe, bagamat sinabi dyan, and Noah only remain alive, tapos quit, ay hindi sila papayag na si Noe lang ang naligtas sa arka. Kasi kabilang pa rin dyan, pati ang kanyang sambahayan. Kung ganyan ang pagkakagamit, dapat consistent. Kaso hindi. Kasi sa John 17:3, only through God, yung Ama, tapos quit, tapos hindi sinama si Kristo, ang sabi ni Kristo, makilala kanila na iisang Diyos na tunay, quit, sama katwid bagay ang iyong sinugo, si Jesucristo. Bakit ayaw nilang isama si Jesucristo sa pagiging tunay na Diyos? Di ba? Ngayon, kung hindi kasama si Kristo sa 17:3 ng 1, ay dapat wag nyo na rin isama na only remain alive si Noah, hindi kasama yung kanyang sambahayan. Halos parehas lang yung pagkakagamit doon sa 17:3 ng San Juan at ng Genesis 7:23. Hindi naman kayo papayag na si Noe lang ang naligtas. Dahil ang ginamit dyan ay, and Noah only remain alive, tapos may quit. Kasama yung kanyang sambayan. Kung kasama yung sambayan ni Noe, na naligtas sa loob ng arka, dapat sa 17:3 ng 1, isama nyo rin si Kristo sa pagiging iisang tunay na Diyos. Di ba? Ayan. Siguro po, sana po ay naiintindihan na po natin yan. Kaya inuulit ko mga kaibigan, mga kapatid, doon po sa mga ayaw kay Kristo na tanggaping Diyos. Dahil nung nasuroon siya sa krus ng Calvary, hindi siya Diyos, sabi nung iba. Bakit hindi siya Diyos? Kasi may dino-Diyos siya eh. Sabi nga ni Kristo, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sabi ng mga iba, ay hindi siya Diyos, kasi meron siyang dino-Diyos eh. Ay isa pa, kung siya naman ay si Kristo, siya rin yung Ama, ay mali naman yung pagkakagamit ni Kristo. Sabi niya, Ama ko, ako rin nga. Di mali din yung Juanes, kung si Kristo rin yung Ama. Di mali ang grammar. Ang liwanag Ama ko. Sino yung tumatawag? Yung anak. Yung tinatawagan, yung Ama. Yung Ama nasa itaas. Yung anak nasa krus. Paano magiging isa yan? Ngayon, sige, sundan natin. Dahil hindi Diyos si Kristo, dahil merong dino-Diyos. Sabi ni Kristo Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Sabi ng iba hindi yan siya Diyos. Kasi kung Diyos siya, bakit mayroong dino-Diyos? Balik rin natin. Halimbawa, yung Ama naman ang tumawag sa anak. Ito, tingnan natin
Yung bang Ama tumawag sa kanyang anak na Diyos? Ayan, di basa naman tayo yan. Tingnan natin, ang babasahin ko po muna, itong ang salita ng Diyos sa chapter 1 ng Hebrew. Ayan, ito ay isang pag-uulit. Ano sabi ni Pablo sa kanyang sulat? Pero ang nagsasalita rito yung Ama. Verse 5, ito po. Sapagkat kailanman, niwala isa man sa mga anghel ay sinabihan ng Diyos ng ganito. Ayan. Ano sabi? Walang sinabihan ang Diyos ng ganito. Ay ano ba yung sinabi ng Diyos na hindi niya sinabi sa mga anghel? Ano ba yung sabi ng Diyos? Ikaw ang anak ko at ngayon ipahahayag ko na ako ang iyong ama. Hindi niya yung sinabi sa anghel. Sinabi niya yun sa kanyang anak. Ano sabi ng ama? Ikaw ay anak ko at ngayon ipahayag ko na ako ang iyong ama. Sunod, tuloy natin. At wala ring sinabihan ang Diyos ng ganito sa sinumang anghel. Ano ba uli yung sinabi ng ama? Ako'y magiging ama niya at siya'y magiging anak ko. Maliwanag ho yan. Klaro ho yan. Wala dyan huwanes. Kasi nag-uusap yung dalawa. Yung ama saka yung anak nag-uusap. Ngayon, talatang 8. Ito ngayon ang sabi. Ngunit ito naman ang sinasabi tungkol sa kanyang anak. Kanino niya sinasabi? Hindi sa luklukan, hindi sa trono. Kanino niya sinasabi? Sa anak. Ano sabi ng anak? Ng ama sa kanyang anak? Ito. Kasi sabi, ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang kaharian mo, O Diyos. Ayun. Ano sabi ng ama sa kanyang anak? Ang kaharian mo, O Diyos. Hindi niya sinabi, ang luklukan mo ay Diyos. Hindi rin niya sinabi, ang kaharian mo ay Diyos. Kundi, kanino niya pinatutungkol? Sa anak. Ang sabi, ang kaharian mo, O Diyos. Ayan. Ngayon, kung doon sa krus ng Calvary, si Kristo ay tumatawag sa kanyang ama na Diyos, at hindi si Kristo ay Diyos dahil may dinodiyos, dito rin sa talatang 8, ang ama ay dumodiyos sa kanyang anak. Lalabas ba na yung ama dumodiyos sa anak? Lalabas ba nun yung ama hindi Diyos dahil dumodiyos sa anak? Di ba? Kaya sabi ninyo dun, ay hindi yan Diyos kasi dumodiyos sa ama hindi siya Diyos kasi meron siyang dinodiyos. Dito sa talatang 8 dumodiyos yung ama. Hindi rin siya Diyos kasi dumodiyos sa anak. Di ganun lang kung ganun ang argumento. Diba? Ngayon, tuloy natin. Verse 9 and 10. Dito na ako sa 10. Ngunit sinabi pa niya sa kanyang anak. Ano sabi? Sino nagsabi? Yung ama. Kanino niya sinasabi? Sa anak. Ito po ang sinabi ng ama sa kanyang anak. At sinabi pa niya sa kanyang anak, sa simula, ikaw ang Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Ayun, ito palang sinasabihan ng ama na tinawag niyang Diyos, na ang Diyos Ama din ang nagsabi, sa simula, nilikha mo ang mundo at ang kalangitan. Kaya si Kristo ay isang tunay na Diyos. Bakit kaya tunay na Diyos? Sabi ng Ama, lumikha ng langit at ng lupa sa simula pa. Ay pagka hindi tunay na Diyos, hindi makalilika ng langit at ng lupa. At kung hindi rin naman Diyos, hindi niya kayang gumawa ng langit at ng lupa. Kaya pinakikita ng Biblia, mismo ang Ama na dumodiyos sa anak. Sinabi ng Ama sa kanyang anak, sa simula pa, ikaw ang Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Ayan mga kapatid, maliwanag sa talata. Kumikilala ang Diyos Ama sa kanyang anak na Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Kaya maliwanag, si Kristo tunay na Diyos. Bakit? Kasi nakalala lang. Pagka ang Diyos, tinatawag na Diyos,
Tapos hindi naman nakalala lang ng langit at ng lupa. Ang sabi sa atin ng Jeremiah chapter 10, malilipol. Di ba? Sabi ng Jeremiah, kapag ang isang Diyos na hindi lumalang ng langit at lupa, malilipol yan. Eto, basa. Jeremiah chapter 10, 10 at 11. Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kanyang puot ay nayayanig ang lupa at hindi natatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. Verse 11. Ganito ang inyong sasabihin sa kanila. Ang mga Diyos na hindi gumawa ng langit at ng lupa. Ang mga ito, ang mga lilipol sa lupa at sa silong ng langit. Ayun, maliwanag po yan. Sabi ni Jeremias, pagka yun raw pong nagsasabing Diyos na hindi naman lumalang ng langit at lupa, malilipol. Si Kristo po, lumalang ng langit at lupa. Sabi nga ng Ama sa kanyang anak, ang iyong kaharian, Diyos. Sa simula pa, ikaw ang Panginoon na lumalang ng langit at ng lupa. Kaya inuulit ko po sa mga manonood, sa nakikinig, doon po sa mga tumututol, sa pagiging tunay na Diyos ni Kristo, at sa pagiging Diyos ni Kristo, at sa pagiging makapangyarihan sa lahat ni Kristo. Sang-ayon sa Hebrew chapter 1 verse 5 hanggang 10, pinakikita ng Biblia na mismo yung Ama ni Kristo. Ayan, niya nagsasabing si Kristo ay Diyos. Sa simula pa, siya ang lumalang ng langit at ng lupa. Kaya maliwanag, si Kristo po, tunay na Diyos. Kaya sa pagiging Diyos, tama lang sabihin ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Ayan, no? Sa pagiging Diyos, iisa ho sila, hindi sa pag-aalaga ng tupa ang konteksto, at hindi rin iisa sila sa pagkapersona, hindi po. Ibang persona si Kristo, ibang persona yung Ama. Kaya nang sabihin ni Kristo, ako at ang Ama, iisa. Ang parata ngayon ng mga Hudyo, bakit sinasabi mong ikaw ay Diyos, gayong tao ka lang? Ayun, sasalin ang salita ng Diyos. Ayun po, kaya yung mga nagsasabing tao ka lang, panig na naman kayo sa Hudyo. Ayaw nyo sa Hudyo dahil Sabat. Pero itong argumento ng Hudyo, tao ka lang, di ang paniniwala nyo, inaayunan nyo yung sinabi ng Hudyo, tao ka lang. Ayun. Aral ng Hudyo yan. Yan yung mga bumabato sa ating Panginoon. Kaya sa panahong ito, ayan, sino rin ba yung bumabato kay Kristo na nagsasabing, ikaw nagsasabi kang Diyos, gayon tao ka lang. Ayan, no? Maliwanag po yan, sasalig ang salita ng Diyos. Langit po ba ito kung nasaan ang Diyos? Ay, hindi po. Yung ang Diyos at ang mga angeleya ay naroon po yan talaga sa pinakalangit, sa third heavens. Ayan, yung kanilang kinaroroonan. Pero kahit po, ang Diyos ay nasa langit ng mga langit, tanaw po niya ang lahat ng bagay. Tingnan natin. Kasi sa 23:23 ng Jeremias, ay ang Diyos baga ay Diyos lamang sa malapit. Hindi ba sa lahat ng dako siya? Ito, 23 ng Jeremiah. Ako bagay Diyos lamang sa malapit ng Panginoon, hindi baga Diyos sa malayo. May makapagkukubli bagang sino man sa mga lihim na dako na hindi ko makikita, sabi ng Panginoon. Hindi baga napupuno ko ang langit at ang lupa, sabi ng Panginoon. Ayan. Ibig sabihin, nakikita ng Panginoon ang lahat. Gaya ng mababasa natin sa Awit 33. Tingnan natin Awit 33. Dito muna tayo tatakbo. 33. Ayan. Mapalad ang bansa. Blessed is the nation whose God is the Lord. Ang bayan na kanyang pinili sa ganang kanyang sariling mana. Ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng mga anak ng tao. Mula sa dakong kanyang tahanan ay tumitingin siya sa lahat ng nananahan sa lupa. Ayan. Kahit ang Diyos nasa langit ng mga langit, kita naman niya ang lahat.
Pero pag sinabi nyo, ito ba ang langit? Ay, hindi po. Ang langit ng Diyos yung langit na kanyang kinaroroonan. Kaya tayo po ay dumating na sa takdang oras ng atin pong pagtatapos. Inaanyayan ko po kayo sa ating huling panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, tahanay na sa mga langit. Diyos na makapangyarihan po siya na. Ngayon hapon, Amang Banal, binabalik namin sa iyo ang papuri at pasasalamat. Nawa ang mga katotohanan na kanila pong napakinggan, nawa ito ay ma-share sa bawat dako, sa ilalim po ng pangangasiwa ng Holy Spirit. Pagpalain niyo ang kanilang kalusugan at ang kanilang pangangatawan. Meron mga karamdaman, dampian mo po sila ng iyong makapangyarihang kamay, maibsan ang kanilang karamdaman at sila'y gumaling. Pagpalain niyo lahat ng manggagawa, lahat ng inyong ministry, lahat ng inyong mga kapatid, lahat ng aming mga kaibigan, sa lahat po ng kinakatawanan ng Dasmariñas Church. Maraming salamat po, Amang Banal. Bindisyon ang igawad sa bawat tahanan, sa bawat bansa, sa bawat nanonood at nakikinig. Ito ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.